gawin yan, I am willing to help you upang Amen. at mapaunlad, mapaayos ang gawain ng Panginoon. Kaya po dito mga kapatid, mahalaga na tayo ay magkaisa, magkasama-sama, magtulungan, at higit sa lahat, tayo ay humingi ng kaalaman sa Diyos sapagkat ang kanyang mga pinili ay i-equip ng ating Panginoon. Yan po Salamat. ang aking refleksyon sa umaga. Opo. Salamat, Pastor Ernie. No? Yung binasa mo ay mayroong isang seryoso para sa akin dun eh. Doon po ay mapapansin po ninyo, Pastor, Opo. mga kapatid, yung salita na ang ilan ay sa mga manggagawa ay ayaw tumulong o Opo. magtulong sa kanilang mga kapwa manggagawa. Yun yung medyo malungkot dun eh. No? Kaya tayo pinapahayagan ng Diyos, binibigyan tayo ng privilege na lumago sa karanasan ay hindi para sa ating kapakinabang yung sinasabing self-interest. Hindi kompetisyon ang gawain na para sa ating mga manggagawa, sa lalo na yung mga nagtatatag ng mga bagong institusyon. Hindi ito tungkol sa pagiging presidente, hindi ito tungkol sa pagiging executive, treasurer, director. Hindi dapat tayo doon nakatingin sa mga eleksyon na yan. Pinapaalalahanan tayo dito na kung ano man yung mga nag-gather nating experiences, i-share natin sa iba na willing naman magpaturo. No? Doon naman sa mga bata pa, parang sinasabi dito ni Sister White, huwag nyo namang pakipilitin na parang maalam pa kayo doon sa mga makaranasan. Parang hindi natin kailangan sila. So we need cooperation lang. Dapat marunong din tayong humingi ng payo, makinig sa suggestion. Yun po yung sinasabi ni Sister White. Sa bagay na yun ay hindi yung interest natin ang naha-highlight, kundi yung interest ng pagsulong ng gawain ng Diyos. Yan ang nagpapabagal ng gawain. Yun po yung sabi ni Pastor Jupet kahapon sa kanyang reflections. Ito ho ang mabigat na dahilan kung bakit sa halip ng mabilis na natatapos natin ang mga task na ibinigay ng Panginoon sa atin ay bumabagal sa mga pagmamataas, sa mga lantad na kamangmangan na ayaw nating aminin na kailangan pala natin yung iba. So we need each other. Ang tawag po natin dyan sa English ay interdependence. No? We need each other. Huwag nating solohin. So sa pagtatatag ng ating bagong institusyon, magtutulungan po tayo. Tulungan nyo rin po kami na makita yung sarili namin. Minsan, nabubulag po kami na minsan parang yung kung ano lang ang gusto namin, yun lang ang nasusunod. You can freely come, lapitan nyo po at sabihan nyo po kami na lihim, huwag nyo naman ilalagay sa highlight ng kahihiyan. Yun yung pong lantad na matawari ka, mayabang na napag-aralan na ho natin sa nakaraan yan, yung nakaraan chapter ay maging humble naman tayo sa pagsasalita, maging concerned tayo sa ating mga kapatid na naglilid. So yun mga kapatid, yun ay mga puntos na mahalaga para po sa pagpapaunlad ng ating bagong institusyon na tatag. Ang inyo po mga lingkod ay hindi pa naman ho ganong makaranasan, mas makaranasan po ibang mga elders na umupo sa mga EXCOM, umupo sa mga committees, mas alam po ninyo yung mga bagay na dapat gawin. So you can freely come and give suggestions and we humbly can listen to you. Maaari po kaming makinig at ilagay ang lahat sa lugar, no, sa marami pong bagay. Salamat po, Pastor Ernie, sa iyong reflections. Okay, salamat po si Pastor Joey. Nandiyan ba? Pastor Joey? Wala pa rin si Pastor Joey. Napasarap ata ang tulog. Okay, so ngayon pong si Naghahanda pa Pastor ng 7-Eleven, Pastor. Si Pastor Joey naghahanda. Naghahanda pa. Sige pa sila ata, leader. Sige pa, Pastor Marlon, pwede bang bigyan mo kami ng insights mo dyan sa reflection kay Pastor Jupit kahapon? Yan si Pastor Marlon. Babasahin ko po dito yung narito. Madaling matukoy ang sanhi ng problema. Ang mga manggagawa ay naging mga independenteng sinulid. Sa halip na ituring ang kanilang sarili bilang mga sinulid na dapat itahi ng kasama upang makatulong sa pagbuo ng disenyo.
Ang mga bagay nito ay nagdudulot ng kalungkutan sa banal na espiritu. Diyos na matuto tayo sa isa't isa. Ang hindi banal na kalayaan ay naglalagay sa atin ng kalagayan kung saan hindi siya makagagawa sa atin. Sa ganitong estado, labis na nalulugod si Satanas. Dito kung ating pagbubulay-bulayan ang mga nabasang masipi, ay napakahalaga ng kontribusyon ng bawat isa. Sapagkat kung ang isa ay gagawa sa kanyang sariling kagustuhan, hindi matatapos ang isang magandang disenyo. Dapat daw ay ang mga manggagawa ay maging kagaya ng sinulid na makakasamang tatapos sa isang napakagandang disenyo. Yan ay kagaya ng gawain ng Panginoon na kapag nagkanya-kanya tayo ay hindi matatapos ng maayos. Pero bawat manggagawa ay magbibigay sila ng kanilang kontribusyon sa gawain, ay magiging maganda ang kalalabasan ng bawat panukala ng Diyos. Ito po kay inihalintulad ko lang sa isang bayanihan na kung ang mga nagbubuhat ng bahay ay nagkakanya-kanyang direksyon at hindi sabay-sabay ang kanilang pagbuhat, kailanman hindi makakarating yung bahay na kanilang inilipat sa pagdapat pagdalhan. Subalit kung sama-sama sila at nagkakaisa at yung maliliit na lakas buhat sa isang tao ay pagsama-sama ng maraming tao, pag binuhat nila ito, mabubuhat ng mabilis at maayos na may dadala sa dapat na pagdalhan. Ang gawain ng Panginoon ay atin hong mabubuhat ng maayos. Ito ay mailalapit o mailalagay sa dapat paglagyan sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Kung pagsama-samahin nating lahat ng mga manggagawa, ang ating lakas, karunungan na galing sa Panginoon, at ang mga pwede nating itulong, ay ako'y naniniwala na mapapabilis at magiging maayos ang ating paggawa sa gawain ng Panginoon. Kaya sa halip na tayo ay magkanya-kanya, maging independyente tayong mga sinulid, dapat ay tayo mga sinulid na nagsasama-sama para sa isang magandang disenyo. Dahil ang sabi rito ay nakalulong ko sa banal na espiritu na kapag tayo naging independent, at ito raw ang gustong-gusto at nalulugod si Satanas. Pero ang Panginoon ay nalulugod naman sa pagkakaisa-isa natin sa ating pagtulong sa kanyang gawain. Amen. Salamat. Napakayaman. Napakayaman ng payo ni Sister White. Gusto ko yun, yung paglalarawan na yung Pastor Marlon. Yung sinulid, yung sinulid, iisa. Ang masarap pa sa, maganda pa sa sinasabing disenyo mo, Pastor Marlon, nagtatahi tayo ng isang project. Yeah. Iba't ibang kulay na sinulid, iba't ibang itsurang sinulid, iba-ibang klase ng sinulid. Pero yun, pag pinagsama-sama, nag-cooperate, ay lumalabas yung isang napakagandang disenyo, magandang proyekto. Ang ganda ng paglalarawan ni Sister White ng kooperasyon. Salamat, Pastor Marlon, sa napakagandang reflection binigay. Okay? May atin pong tapusin ito sa pamagitan po ng pakinig ng huling salita ng ating pong speaker kahapon, si Pastor Marlon, si Pastor Jupet, at pagkatapos po noon, ay bigyan ko po kayo ng panahon para po sa ating pang ibang magre-reflect. Ang ating pong gawain ay magiging malago. Ang ating pong gawain, sabi dito, ay hindi po, ito po'y magiging, sabihin natin na ang ating pong gawain ay magiging mabagal, ang ating pong progress ay magiging mabagal. Bakit? It is because of our self-interest. So dito makikita ho natin po mga kapatid na kung saan ay napakahalaga pala na ang cooperation ay nandyan sa isipan ng mga kapatiran, nandyan sa isipan ng ating pong mga leaders. Pag ito po ay sabihin natin na ito po ang magiging isipan natin, ang gawain ng Panginoon Diyos ay magiging malagaw. Iniisip ko mga kapatid na kung ito rin ang ating pong isipan dito po sa ating pong bagong mission, Central Luzon Province's mission,
ang ating pong gawain ay magiging malago. Bakit? Dahil ho mga kapatid, ang nangunguna ay ang tinatawag ho nating banal na espiritu. Aki pong pagpapatuloy ang pagbabasa, sabi niya po, this stands in the way of all growth. When a man has defects of character, yet fails of realizing this, when he is imbued with self-sufficiency, that he cannot see his fault, how can he be cleansed? Ito po mga kapatid, ito pong nagbibigay ng hadlang para na tayo po ay magiging malago sa gawain niya o pong pagiging self-sufficient natin, pride of opinion. Ako ito yung karanasan ko eh. Ito yung aking pong nakita eh. Hindi tayo nagiging cooperative. Sabi po rito, ang gawain ng Panginoong Diyos ay nahahadlangan. So sa umagang ito po mga kapatid, makikita po natin in this short topic ay pag ganito po mga kapatid ang ating pong isa-isip natin na ang bawat isa sa atin mayroong tinatawag na cooperation, pagkakaisa sa gawain ng Panginoong Diyos sa tulong po ng banal na Espiritu. Ang gawain bagamat hindi ganun tayo ka-experience sa mga gawain na ilalagay, magtatagumpay ang gawain ng Panginoong Diyos. Ngunit kung ating pong paglilingkuran ang ating pong interest pansarili, hindi sa Panginoong Diyos, hindi sa gawain ng Panginoon, ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng maraming pahirap. Ang gawain ay magiging, sabihin po natin na mabagal, ang ating pong gawain ay mahahadlangan ang kanya pong paglago. So ngayong umaga, sa tulong po ng banal na Espiritu ay tayo po'y akayin para po sa pagkakaisa, akayin tayo na ang bawat isa sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Magiging cooperative tayo, magiging open-minded tayo. Yao pong mga napapakinggan natin na mga criticism, ito po ay nagiging motivating factors upang tayo po ay lumago sa ating pong paglilingkod. Amen. Ganda. Salamat, Pastor Jubet. Napakaganda ng reflection. Meron pa po bang gusto magsalita? Meron pa po tayong ilang minuto. Can you give your reflection, insights? Meron pa tayo diyang mga kasamang mga kapatid sa church? Ang oras po Pwede natin po. ay 4:54. 76 na po tayo. Wow, praise the Lord. Pwede po bang magsalita, Pastor? Po. Sige po, Pastor Kuya Raybert. Opo, naalala ko lang ng ating Sabbath School Department ay ni-encourage niya yung ating mga small group para alagaan natin mga care group. Ngunit sa ating paggawa, na masigasig na paggawa, kapag nagkakaroon tayo ng tinatawag na kompetensya, ay mayroong ibang kapangyarihang makakapasok sa atin. Sana tayong lahat ay nagkakaisa, bagamat magkakabukod-bukod. Anong tawag dito? Nagkakahiwalay ang bawat care group ay gagawa tayo ng para sa Panginoon, hindi magiging kompetensya. Sa kabuuan, siyempre yung ating pong suporta sa ating mga pamunuan sa mga local church ay ating ipagkaloob, ipagpapasakop ng bawat isa. Yeah, salamat po Yun sa lang po. paalala. Yes, napakaganda po ng reflection nyo, Kuya Raybert. Meron pa po ba? Meron pa pong gusto magsalita about this? Makaganda po yung mga insights natin at ano ho ba ang inyong naisip na paano kayo makakatulong para ho sa isang tinatawag na salitang cooperation? Paano niyo po ba dinidescribe yung salitang cooperation other than dun sa mga sinabi na po natin? Meron pa po ba? Sino po yun? Mr. Needs. Sister Nitz. Salamat po, Ate Nitz. Sige po, Ate Nitz. Apo. Tulad po ng isang walis tingting, di po ba? Kapag po ang walis tingting, siya po'y maraming mga hibla. Pero kung siya po'y nag-iisa lamang, hindi po siya magagamit. Kaya po sila ay sama-sama, maganda po ang pagkakagamit sa kanila. Magiging maganda ang paggamit dahil sama-sama sila, nagkakaisa sila. Isa lang ang kanilang layunin. Isa lang yung way, kahit na sama-sama sila sa kaliwa, sa kanan, paabante, atras,
iisa lamang ang kanilang nagiging takbo. Ganon din po dapat tayo. Iisa kasi binuklod tayo pare-pareho ng Panginoon. Kaya po dapat ay nagkakaisa. Wala pong humihiwalay. Kapag binawasan mo yon, magiging maluwag yon, hindi mo na magagamit. Magiging watak-watak. Yun lang po. Salamat po. Ganda. Yan naman ho ang Ellen White current Ellen White, yung pong modern Ellen White illustration yung kay Ate Nitz ay kung si Sister White na nagsabi ng sinulid, kay Sister Nitz naman ay ang karaniwang walis, tingting na ginagamit po sa paglinis. Sister Nitz, wala po talaga ako nakita na taong normal na gumamit po ng walis na panlinis, isa lang ho, no? Yun na talaga isang bungkos para lalo mag-effective. Talagang maraming salamat po, Ate Nitz, sa paalala. Meron pa po ba? Ang oras po natin ay alas 4:47 na po ng umaga. Meron pa po ba? How you describe cooperation sa inyong term, sa inyong salita? Salamat po sa mga bumabati, sa mga kapatid natin na sa live stream. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok. Pagpalain kayo ng Panginoon sa umagang ito. Habang nagre-ready po yung iba sa inyo sa basahin natin yung reflection o yung sinabi po ng ating mabuti at mahal na ating Executive Secretary, si Pastor Raylord. The Godhead provides a beautiful picture of cooperation. Again, just as unity is, cooperation is in the very nature of God. We pray for God's character to manifest in our lives. Good morning po sa inyong lahat. Marami pong salamat, Pastor Raylord, sa iyong binigay na reflection ngayon. So, good morning and God bless to everyone from Sapang Palay. Okay, ang ating pong mga participants ngayon ay ito po yung kahapon, day 16 po. Salamat po sa Arayat District. Pastor Jupet, salamat po uli. Ngayon po ay day 17 na po tayo. Chapter 5 na po ang ating pong binabasa sa Counsels for the Church. Christ, our righteousness. Ang tatalakayin po na naka-schedule na district, hindi ko po alam kung sino speaker, ay ang North Pampangawan District under Pastor James Lutilla. Sa ating pong ipanalangin na ito pong ating mga kapatid ay gamitin na mabisa sa ngayong umaga para po sa ating mga maririnig at mga magagandang inspirasyon na inihanda sa atin ng Panginoon ngayon. Ang bilis ng oras mga kapatid, alas 4:59 na at tayo po ay nasa count na ng start ng ating pong 30 days of prayer. God bless you po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798,
in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow pain or sorrow? Can the need of food, earthly possessions, the dread of war, or man's oppressions, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward. Through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God. Through Jesus Christ Good morning, tayo po ay manalangin. Pagdakila po naming Diyos na sa mga langit, kayo po ang may gawa ng buong sansloob. May-ari ng aming mga buhay. Maraming salamat po dakilang Ama sa umagang ito na inyo po kaming ginising na taglay pa rin ang aming buhay at kalakasan. Amin po kayong pinapasalamatan at pinupuri. Sa umagang ito, amin pong ginadalangin, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy na aming programang 40 Days of Prayer ng CLPM. Nawa, Panginoon, sa aming mga mensahe na maririnig, ito nawa ay magiging kasiglahan sa bawat pananampalataya namin. Pagpalain po si Pastor James sa kanyang mga mensahe. Nawa ito, Panginoon, ay magdulot ng kasiglahan sa amin, sa aming paggawa, hindi lamang dito sa aming local churches, kundi sa buong CLPM, ganun din po ang inyong gawain sa buong mundo. Ang inyong patnubay ay ang aming maranasan sa kabuuan ng aming programa. Palain din po ang mga kapatid namin na nasa lugar na mapanganib. Iligtas po sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po tayo
sa isang araw po ng 40 Days of Prayer ng CLTM. Ang ating pong nagpaawit ay ang mga kapatid natin sa Balibago. Ang ating pong opening prayer ay si Brother Danilo Milan. Ang inyong pong lingkod, ang welcome remarks at presider, Brother G. Aguarin. Ganon din po ang himig na ating mapapakinggan na ipagkakaloob sa atin ng Balibago Choir. Ganon din po, susundan noon ang mensahe na pagkakaloob sa atin ni Pastor James Lutilla. Ang closing song po, tapos nito, closing prayer ng ating pong mahal na pastor. Ito po ang ating programa. Muli po, welcome po ang bawat isa sa atin sa ating pong programa. Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel
morning everyone at welcome po sa atin pong 40 days of prayer. So nasa 17th day na po tayo ngayon. At purihin ang Panginoon sa panibagong araw po na Kanya pong binigay po sa atin. At sa atin pong pag-aaral sa umagang ito ay nasa chapter 5 po tayo ng Counsels for the Church. Ang title po nito ay Christ Our Righteousness. No? Sa title pa lang po ay alam na po natin ang ibig sabihin po ng chapter po na ito. Na walang iba po ang ating pong masasaligan, ang ating pong masandalan, kundi ang katuwiran lamang ng ating Panginoong Hesus. So sa chapter po na ito ay gagawin po natin ay bibigay po natin ang brief summary ng lesson po na ito at samahan niyo po ako sa atin pong pag-aaral. Christ Our Righteousness. Alam niyo po ang pamagat na ito ay isa sa pinaka-importanting bagay na pwede po nating pagmuni-munihan, no, pag-isipan kung ano ba talaga ang role natin sa kaligtasan, ano ba ang role natin sa kaparaanan na tayo po ay namumuhay na ligtas, no? O sa kabuhayan po natin ang kaligtasan na ibinigay po ng ating pong Panginoon. At dito nga po sa chapter po na ito, ang ating pong memory text ay makikita po sa 1 John 1:9. 1 John 1:9, very popular po na text po sa Bible. So sinabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Wala pong limit ang pagpapatawag ng ating Panginoon, no? Malinaw po dito na kung tayo lamang po ay ipahayag po natin sa Panginoon ang atin pong mga pagkakasala, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So sa makatwid, no, mga kapatid, ang pagpapatawad ng Panginoon ay wala pong limit, no? Wala po siyang limit. At sinabi nga po dito na tayo lamang po ay lumapit po sa Kanya at humingi po tayo ng kapatawaran. Okay? So dito po sa chapter po na ito, sinabi nga po dito, no, God does not give us up because of our sins. We may make mistake and grieve grieve His Spirit. But when we repent and come to Him with contrite heart, He will not turn us away. There are hindrances to be removed. Ano po yung mga bagay na kailangan pong alisin na mga hindrances po? Okay? Para tayo po ay makalapit sa ating Panginoon. So una po dito, wrong feelings had been cherished and there had been pride, self-sufficiency, impatience, and murmurings. All this separates us from God. So mayroon po bang mga ganong bagay sa buhay po natin? No? Mga maling feelings po natin? Alam niyo po, tayo pong mga tao ay we are emotional being, no? Tayo po ay mga emotional po na mga nilalang. Pero minsan ang emotion po natin ay hindi po naaayon, no, sa kalooban ng Panginoon, no. Number one po doon ay yung anger, no, ang galit. Normal po na nagagalit po ang tao, pero dapat po hindi po tayo overpower ng anger po natin. Okay? Pride, self-sufficiency, no, tayo po ay may mga ganong pag-uugali at walang pasensya, no, impatience, at saka murmurings, no, tayo po ay malikramo. So ito po yung sinabi po dito na nagbibigay po ng hindrance. Okay? Nagbibigay po ng hindrance po sa atin para tayo po ay makalapit po sa ating Panginoon. At
isa pa po, sinabi nga po dito, we must learn in the school of Christ. Nothing but His righteousness can entitle us to one of the blessings of the covenant of grace. Okay? So tayo daw po ay dapat matuto, no, sa paaralan ng ating Panginoon. Marami po sa atin ang, kumbaga, nasa ganun ng katayuan, no, tayo po ay nag-aaral, no, sa paaralan ng ating Panginoon in the school of Christ, na lahat doon ay makikita natin minsan, no, ay hindi po, kapag hindi natin siya natatanggap, no, dahil nga po opposite yun sa atin pong likas. The School of Christ ay may mga bagay po na parang kasalungat po sa atin pong mga kagustuhan. Sabi ng Panginoon is love your enemy, no? Mahalin mo yung kaaway mo. Pero sa atin, parang hindi natin yon madaling ma-apply sa buhay po natin. Okay? So, in the School of Christ, wala pong mga bagay na hindi po natin pwedeng gawin. Bakit po? Kasi if we are willing to learn in the School of Christ, siyempre, dapat po pag-aralan po natin, tanggapin po natin kung ano po yung itinuturo doon sa school ng ating Panginoon. When we trust God fully, okay? When we rely upon the merits of Jesus as the sin-pardoning Savior, we shall receive all the help that we can desire. So yun po yung isang bagay na pwede po nating matanggap na tulong sa Panginoon. Okay? Kung tayo talaga po ay faithfully and wholeheartedly na gusto pong matuto sa paaralan ng ating Panginoon, ay bibigyan niya po tayo ng tulong, no? Bibigyan niya po tayo ng tulong para matuto doon po sa mga bagay na gusto po niyang ituro po sa atin. So, may sinasabi po dito sa chapter 5 ng Counsels for the Church na we dishonor Him by our unbelief. Okay? So ito po yung story ng Israel nung ang Israelites po ay umalis po doon sa lupain po ng Egypt. At doon po sa ilang ay meron pong mga ahas at sila nga po ay nakagat po ng mga poisonous snakes na ito. Okay? At siyempre, doon po sa katayuan na yon, ang venom ng ahas ay talagang nakakamatay po siya. Okay? Because of the unbelief, no, dito po sa time po ni Moses, no, ito po yung nangyari po sa kanila. In the wilderness, when the Lord permitted poisonous serpents to sting the rebellious Israelites, Moses was directed to lift up a brazen serpent and bid all the wounded look to it and live. Di ba ganun lang po na instruction? Napakasimple po na instruction, no? Kinagat po sila ng poisonous snakes at ang instruction lang po ay tumingin kayo doon sa brazen serpent na yon at kayo ay mabubuhay. But sinabi dito, no? But many saw no help in this heaven-appointed remedy. Yun lang po ang pinaka-lunas sa kanila pong nasa binit na po sila ng kamatayan at yun lang po yung lunas. Ang instruction ay tumingin lang kayo doon. But sinabi po dito, marami po sa kanila ang ayaw po tumingin, which is yun lang naman ang tanging lunas o remedy doon po sa kanila pong kamatayan. The dead and the dying were all around them, and they knew without the divine help their fate was certain. But they would lament their wounds, their pains
their sure death until their strength was gone, and their eyes were glazed when they might have had instant healing. So, gaano po katigas po ang ulo ng Israelites, no? Na yun lang po yung source ng kaligtasan nila. Yun lang po yung source ng mabuhay po sila, hindi po sila mamatay. Mahirap ba yun? Di ba? Parang mahirap ba yun na tumingin doon sa brazen serpent na yun? Mahirap ba yun na instruction na tumingin kayo doon at hindi kayo mamamatay? Pero because of this dishonor, no? Dahil sila po ay mayroon pong katigasan ng ulo, ayaw po nila sumunod at hindi po sila naniniwala, no? Sila po ay sinabi naman gumaling naman po sila, pero doon na po sila sa part ng buhay nila na talagang halos mamatay na po sila. At yun lamang ang paraan para po sila buhay. Alam niyo po, sa kaligtasan, ganun din po ang instruction ng ating Panginoon. We have to look only to Jesus. No? Tumingin lamang tayo kay Jesus. Tanggapin po natin si Jesus. Tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? There is no other way. Di ba nga po? There is no other way na maligtas po ang tao except by the death of Jesus. Okay? Satan suggests that you are helpless and cannot bless yourself. It is true, you are helpless, but lift up Jesus before Him. I have a risen Savior. In Him I trust, and He will never suffer me to be confounded. In His name I triumph. He is my righteousness and my crown of rejoicing. Okay? Wala na pong ibang way, no? Na tayo po ay magkaroon ng righteousness except to Jesus. Let no one here feel that his case is hopeless, for it is not. You may see that you are sinful and undone, but it is just on this account that you need a Savior. Okay? So, maraming mga tao ngayon ang nagre-rely sa kanila po mga sarili at hindi po nila pinapahalagahan ang ministeryo ng ating Panginoon doon po sa cross kung saan po siya namatay at yung ministeryo niya po doon sa heavenly sanctuary. Repentance as well as forgiveness is the gift of God through Christ. It is through the influence of the Holy Spirit that you are convicted of sin and feel our need of pardon. So, hanggat tayo po ay nakukonvict pa po, no, ng ating mga kasalanan, it is the working of the Holy Spirit. Sinabi nga po dito na tayo po ay kinikilala po natin na tayo po ay nagkakasala. Kung hindi na po natin nagagawa na nakikita po at nafe-feel po natin na tayo po ay mga makasalanan, that is the time na tayo po ay iniwan ng banal na espiritu. At hindi lang po yon, hindi po tayo makakapaghingi ng kapatawaran kung hindi po tayo na-convict ng banal na espiritu. So the work of the Holy Spirit sa buhay po natin ay napakahalaga. Ano pa po? While they think they are committing themselves to God, there is a great deal of self-dependence. There are conscious souls that trust partly to God and partly to themselves. Ayan, no? Minsan nararanasan po natin ito, no, na nagtitiwala tayo sa Panginoon at nagtitiwala rin po tayo sa ating mga sarili. So 50-50, no? 50 sa Panginoon, 50 sa atin. Pero ano sinabi po dito? They do not look to God to be kept by His power, but depend upon watchfulness against temptation and the performance of a certain duties for acceptance with Him. There is no victories in this kind of faith. No? Wala pong
victory sa ganun pong pananampalataya. Ano po ang victory? Dapat tayo po ay totally dependent sa ating Panginoon. Such persons toil to no purpose. Their souls are in continual bondage, and they find no rest until their burdens are laid at the feet of Jesus. Okay? Kung gusto po natin maranasan po yung kapayapaan, ay atin pong ilagak, ibigay ang lahat po ng atin pong mga kabalisahan sa atin pong Panginoon. And lastly, dito po sa chapter po na ito, we can do nothing, absolutely nothing, to commend ourselves for divine favor. We are nothing, and we can do nothing. Dito po, sa larangan po ng kaligtasan. Okay? Dapat po ang ating Panginoon lamang ang kilalanin po natin na siyang may kapangyarihan para tayo po ay kanyang iligtas. We must not trust at all ourselves or to our good works, but when as erring, sinful beings we come to Christ, we may find rest in His love. God will accept everyone that comes to Him, trusting wholly in the merits of a crucified Savior. No? Trusting wholly in the merits of the crucified Savior. Christ is our only righteousness. Ang righteousness lang natin ay si Jesus lamang, mga kapatid. So, by that, makita po natin ang ating mga sarili. As the Bible said, that we are just a filthy rags. No? Kung naisip po natin na tayo po ay matuwid, na tayo po ay karapat-dapat, ay that's the time, mga kapatid, na hindi po natin nakikilala ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Only Christ is our righteousness. Kaya po dito po sa chapter po na ito, makikita po natin na we don't have anything to be credited in ourselves. Wala po tayong makredit po sa sarili po natin. Only Jesus, and Jesus alone is our righteousness. So kilalanin po natin ang ating Panginoon na siya lamang ang magbibigay po sa atin ng katwiran at siyang may kapangyarihan para po tayo iligtas sa lahat ng atin pong mga pagkakasala. And by that, purihin ang Panginoon dahil lahat ng bagay ay ginawa niya para po sa atin. Wala po tayong contribution, wala po tayong karapatan, ngunit binigyan niya po tayo ng biyaya para tayo po ay makaranas ng kaligtasan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa araw po na ito at kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus as our righteousness. Amen. 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 Amen, mga kapatid. Salamat, Pastor James Lutilla ng district po. Pinangunahan tayo ng North Pampanggawan. Ang ating pong oras ay alas 5:38 na po. Ang ating pong mga prayer warriors na pumasok sa Zoom ay 131. Kanina ho, 133 yan. At ang ating pong mga kapatid na nakatutok ngayon sa live stream ng Facebook ng 40 Days of Prayer natin ay umabot po ng 91. Currently sa ating pong live ngayon ay 91 po tayong lahat. Praise the Lord, mga kapatid. Ang ating pong prayer focus ngayon ay pakisama po, mga kapatid. Huwag niyo pong kalilimutan. Una-unahan po siya dapat, the youth of CLPM. Yan po ang ating pong prayer focus ngayon sapagkat sa kaalaman po ninyong lahat, ang maraming mga members natin halos ay sa sektor ng mga kabataan. They are the future leaders of our church. As we all know also that our youths have many struggles also in life. Meron po sila mga pangarap, meron po sila rin mga kahinaan, at sila rin ho, mga key members natin and leaders
na gagamitin ng Panginoon para po sa ating pong pag-abot ng misyon, mga gawain na magtatanghal sa ating pong Panginoon. So isama po natin ang ating mga kabataan sa ating pong panalangin ngayon po. Day 17 ng ating 40 days of prayer. And also, continue to mention in our prayer the journey to our first constituency meeting. Pagpalain po tayong lahat as we go to the breakout rooms natin, ang mga leaders po natin ng mga ngasiwa. Sino po, Pastor Ray? Andiyan ka ba? Diretso na ba tayo o meron pang instructions? Nana? Okay, so yung leader po natin, tungo na po tayo sa ating breakout rooms. Good morning po. Good morning po, Brother Nelson. Tayo po ngayon ay mag-pray. Bukod po dito sa mga nabanggit, meron po ba kayong mga prayer requests? Ako po, brother, yung aming plant at church dito sa South Bataan, Alas Asin, Maribeles. Yung mga Bible interest nawa po ay tanggapin patuloy nila ang katotohanan na binibigay sa kanila ng ating mga layman. South Bataan sa Maribeles, evangelism po. Kabkabin, Maribeles, Bataan po. Kabkabin, Maribeles, Bataan. Okay, thank you po. Meron pa po? Yung ating pong mga pamilya, pag-pray po natin. Ang ating mga trabaho. Ang bili and work. Pastor, good morning po. Good morning po. Isama natin sa prayer yung ating mga nasa discipleship ministry ano po, at saka iba pang mga nasa live. Nakilala niyo po ba ako, Pastor? Yes po. Kemel. Sige po ako. Sige po. Mga kapatiran. Tsaka yung mga nasa FB Live, meron din silang prayer request na hindi nababasa sa Zoom. Sama na rin natin in general po. Okay. Yan. Meron pa po ba, mga kapatid? Pastor, Yes po. si Brother Danny po ito. Opo. Pakasama po sa panalangin yung mga kapatid sa San Pablo pagkat naway patuloy po silang maging matibay at ang panukala po na makapagtayo po kami ng simbahan sa San Pablo. Appreciate po. Dalangin po natin yung mga namumuna sa amin sa hain, panguna po ng aming head elder. Naway patuloy po kami ingatan at pagpalain sa aming mga panukala. Thank you po. Meron pa po ba? Mga prayer request pa po. So, kung wala na po, tayo po ay mananalangin na. Kung wala na pong habol. Tapos ito po yung mga prayer request natin. Yung ating prayer focus, the youth of CLPM. Lahat ng mga kabataan at gayon din ng evangelism sa Children Evangelism sa Hermosa SDA Church sa North Bataan District. Gayon din ang evangelism ni RBR sa Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija. In RBR. Successful operation of Sister Vanessa Flores. And Thanksgiving for the success of Sabbath School Certification Seminar Level 1 and 3 sa Bulacan. And help ni Pastor James Lutilla
Tapos sa Kabkabin, Mariveles, Bataan, ng evangelism, gaya din po ang mga family natin, itong works, at mga kapatiran sa discipleship ministry, mga prayer request nila, at hindi po yung church planting dito sa San Pablo, Hain. So yan po yung ating mga prayer request. Pastor, may pahabol pa po. Sige po, habol pa po. May nag-chat dito sa atin sa pasalamat po sa mabilis na kagalingan ni Brother Danny Linsangan. Ayan. Mabilis na kagalingan. Pasalamat. Tapos meron pang isubat na wala. Danny Linsangan. Opo. Dito sa atin yan. Pasalamat po ito. Opo. Merong isa na binura yata na wala. Hindi ko nabasa. Anyway, okay na po yan. Nawala yung isa. Yung mga naway wag na magbago ang mga isip na mga nag-decided na diyan sa pangangaral nila sa Talavera, yan. Yung mga kanilang mga students diyan. Meron na silang mga na decided na tumanggap na wag na magbago ang kanilang desisyon. Yan. Sa Tabacao, yan. Sa Tabacao po. Opo, sa Tabacao. Hindi na magbago yung kanilang mga iisip kasi nakapag-decide na sila ng maaga. Naway diretso na, no? Sa Tabacao, Talavera. Pastor, paan po? Yes po. Elder Lulu po ng South Pampanga. Yung pong aming mga bagong itayat ay pag-pray po natin at nadadala po sila ng ibang pananampalataya na namimigay ng mga goods sa kanila para makuha po nila. So, pag-pray po natin sila, sana ay panghawakan po nila yung tinanggap nilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ano pong lugar yan? Bataan? Ano po, Bahay Pari, Candaba. Pampanga. Bahay Pari. Pampanga. Bahay Pari, Candaba. Okay po, yung mga bagong hikayat din. Okay po, so oras natin ay 8 minutes remaining na lang po tayo. So tayo ay mananalangin na ngayon po umaga na ito. Sige po, let's pray po mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at patuloy na lumalapit. Kayo po ang aming tagapagligtas at wala nang iba. Kayo po ang Diyos ni Abraham, ng mga propeta at ng mga disipulo. Kayo rin po ang tinatawagan ng mga taong nangangailangan ng tulong. At sa umaga na ito, Panginoon, kayo ang patuloy naming sinasamba at aming idinadalangin sa umaga na ito ang mga kabataan dito sa CLPM. Aming pong dalangin, Panginoon, na ang mga henerasyon ngayon, pagamat na sa panahon ng technology, aming pong dalangin, Panginoon, ng mga kabataan ay maging masigasig pa rin sa pagsamba sa inyo, bagamat sila ay na-attract sa maraming mga bagay sa sanlibutan na ito, lalo na ang mga kabataan dito sa CLPM. Amin pong dalangin din, O Diyos, ang Children Evangelism sa Hermosa, Bataan. Aming dalangin, Panginoon, na ito'y maging matagumpay at ang tanging maipakilala sa mga tao dito ay kayo po na aming tagapagligtas. Gayon din po sa RBR Santa Rita, Pabiao, Nueva Ecija. Ang evangelism dito, Panginoon, aming dalangin ang tagapagsalita at ang mga kapatid na siyang makikisangkot at mga makikinig ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na kanila pong tanggapin na mabuti ang inyo pong mga salita sa kanilang buhay. Ganyan din po ang successful operation ni Sister Vanessa Flores. Kami po ay nagpapasalamat at successful ang kanyang operasyon at aming dalangin, Panginoon, ang patuloy niyang paggaling sa kanya pong sakit na iniinda. At ngayon din po aming dalangin ng pasasalamat din ng mga kapatid sa Bulacan na natapos ang Sabbath School Certification. Na Panginoon, itong seminar na ito ay hindi lamang maging certification, kundi
makatulong sa bawat iglesia dito sa Bulacan kung papaano ang mga care groups ay magiging masigla at gagawa sa inyo pong gawain. Gayun din po ang health condition ni Pastor James Lutilla. Amin pong dalangin, Panginoon, na ito po ay maging maayos at siya po ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Gayun din po, Panginoon, aming dalangin ang mga mangunguna sa Kabkabin Mariveles, sa Bataan, Panginoon, aming dalangin na yung mga kapatid namin na mangunguna dito, ay inyo po silang pagpalain at ang mga pangunahan nila, ang mga makakapakinig ng inyo pong mga salita, nawa ay ang banal na Espiritu ang umipo sa kanilang mga puso at kanilang maintindihan ang inyong pabalita ng kaligtasan. Gayun din po ang bawat pamilya na narito ngayon dito sa CLPM, aming pong dalangin, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat trabaho ng mga kapatid ay inyo pong pagpalain at kayo po ang patuloy na siyang maggabay sa kanila, na kayo po ang nagpapagpala sa bawat isa sa amin. Ganyan din po aming dalangin ang mga kapatid po namin sa San Pablo Hain, mga bagong hikayat doon, aming pong dalangin na sila maging masigla at sa tulong po ng mga kapatiran doon at sa paggabay ninyo, Panginoong Diyos, sa kanila. At ayon po sa inyong kalooban ay magkaroon din po doon ng isang iglesia, makapagtayo ng isang church, bantayog ng pananampalataya sa lugar na ito. Ganyan din po aming dalangin ang 3 chemotherapy na lamang ni Sister Abel Hermino. Panginoon, tulungan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng lakas na itong natitirang chemo niya ay kanya pong malagpasan at siya po ay gumaling na. At ngayon din po aming panapasalamatan ang Thanksgiving ni Sister Danilyn Sangan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain at patuloy niya kayong papurihan at pasalamatan sa kanyang buhay. Ngayon din po, Panginoon, yung mga nakapagdesisyon na magpabaptize dito sa Tabacao, Talavera, aming dalangin, Panginoon, na hindi na po mabago ang kanilang desisyon, hindi na mabago, hindi na maagaw ng kaaway ang kanilang desisyon, pagkos sila po ay manatiling nananampalataya sa inyo. Gayun din po ang mga hikayat, mga bagong hikayat dito sa Bahay Pare, Pampanga, aming dalangin, Panginoon, na sila rin po ay maging disciple po ninyo. Sila po ay patuloy na gumawa sa inyong gawain, bagamat sila'y nabautismuhan na. Aming pong dalangin, Panginoon, na sa kanilang puso't isipan, sila ay mga lingkod at disipulo ninyo, O Diyos, na mag-aakay na maraming mga kaluluwa sa kanilang lugar. Gayun din po ang mga prayer request ng mga kapatiran dito po sa Discipleship Ministry. Aming dalangin, Panginoon, na ang kahilingan ng kanilang mga puso ay mangyari ayon sa inyong kalooban. Gayun din po ang mga kapatid namin na sila Sister Annie Pesimo, gayun din po ang Naval family, gayun din po sila Brother Melvin Bilasan, kanilang buong pamilya, gayun din po kala Elder Elmer Lelu, at gayun din po kay Sister Margis de Jesus. Amin pong dalangin, Panginoon, ang mga pamilya nila, inyo po silang ingatan sa bawat araw, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga kalusugan, at lalo higit ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa inyong iglesia. Amin pong dalangin ang kinabibilangan nila ng mga church ay maging matatag sa pangunguna po nila at kayo po ang maihayag sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo po sa amin. Salamat sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang mga kapuso niyo po lahat, mga kapatid. Amen po, Pastor. Salamat po Kayo sa po panalangin. Pero yung mga prayer Amen po, Pastor. Salamat po. thank you rin po. Welcome po. Pero po yung mga prayer request po natin dito sa LPM, pwede rin pong isulat para sa mga prayer din natin sa bahay, maisama rin natin sa panalangin, mga personal prayer po natin. Opo. So God bless po at balik na po tayo sa ating main rooms. Sige po.
Nagbibiro. Alalahanin nila yung kanilang payroll nasa amin pa sa CLC. Nagtawanan nga po kami lahat eh. Bakit yung naipit eh? Bihira. Naipit po. Naipit ang kamay mo? Naipit po, ganyan po. Loko eh. Okay, makapasal po naman tayong pumunta po kapon dyan sa sa ano po, sa Malulos. Marami din po pastor. Opo, sumilip po sila Pastor Pepito, Pastor Seth, Pastor Mendoza. Sino pa ba yung nakita ko? Mga ano po, nagpuntahan din sila bago sila nagtungo sa Pantabangan. Tapos yung pong mga resource speaker, lahat po dumating. Amen. Pastor Urbi, Pastor Galang, si Pastor Montoya, tsaka si Brother Jupet, Dr. Jupet Kapuyan, tsaka si Pastor Jojo. Pastor Emerson Sanchez, dumalaw din po. Yan. Napakarami rin po pastor talaga na sumilit. Salamat po sa Panginoon. Okay. Praise the Lord po sa success po ng inyong Sabbath School training sa inyong area. Salamat po Pastor sapagkat kayo din po ay pinanalangin natin ito no bago po dumating yung araw na yon. Talagang ilang araw po natin itong pinag-pray at pinakita rin sa atin ng Panginoon talaga yung kanyang power. Amen. Sana po ipatuloy kayong lahat na gamitin sa pagsasaayot ng mga pagtuturo at very inspirational na mga leadership sa Sabbath School. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumayin lahat. Okay? Amen po. Tayo po ay dadako na sa ating pong pag-awit ng ating pong... Hinihintay pa ba natin yung iba? Okay, ang oras po natin ay 6:56 na po mga kapatid. Umabot po ang bilang ng ating... 5:56 Pastor. 5:56. Sa akin pong relo ay 5:57. Sabi niyo po kasi 6:56 na kaya kala namin alas 7 na. Sorry po, 5:57 po sa akin relo. Salamat po sa pagkukorek sa inyo. Okay, mabot po ang bilang ng ating po mga participants sa Zoom ng 131. Kanina po ay 133. Pero akin pong natin. So sa atin pong bilang sa mga kapatid at tayo po mag-shout out sa ating mga kapatid na tumutok sa live stream sa mga prayer warriors natin na nasa kanilang simbahan, sa kanilang tahanan kasama ang pamilya nila. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng ating po 17th day ng ating day of prayer. Praise the Lord mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pananalangin para po sa Central Luzon Provinces Mission. Salamat po. At ating pong pakinggan, ating pong i-play na ang ating pong team song, Lift Up the Trumpet. Amen. Thank you po.
Amen. Okay po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paksa naming napag-usapan. Ang inyong katuwiran na ipinagalo po sa amin ni Pastor James Lutilla. Panginoon, salamat po sapagkat kayo napakabuti sa amin. Salamat po sapagkat ang inyong katuwiran ang siyang nangungunat gumagabay upang lalo ka naming purihin, dakilain, pasalamatan sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Basbasan po kaming sama-sama sa maghapong ito. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa leadership ng North Pampanga 1 sa pamumuno po ni Pastor James Lutilla. Bukas po ay ang North Pampanga 2 District ang mangunguna sa pamumuno po ng ating District Pastor si Pastor Bonifacio Itcoy. Pastor Boyet. Bukas po ay Chapter 1, Section 1, The Sanctified Life. Purihin ang Panginoon. Happy God First Morning to all of you. Happy God First Morning. Happy God First Morning. Happy God First Morning. Good morning po. Picture po tayo mga kapatid. Picture. Picture ka. Yan. Papinyar ka mga kapatid. 1, 2, 3, smile. Okay mga kapatid, next page. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.